Attorney, maayong buntag si Admar po ito. Kung pagbabasehan po natin, yung kanilang mga pahayag, no, quote-unquote, dapat nang wakasan ng kanyang impluensya. Yung isa, sabi niya, quote-unquote, wala na siyang dapat matirang kahit katiting na impluensya dito sa Pilipinas. Yung isa naman po, yung dinidescribe niyo kaninang ngiwi, sabi naman niya, his immense political influence, mga ganon, halos magkakapare sila sa termino nga, sabi nga ni partner Jade, na impluensya. Sila ba ay para talaga dito sa hinahangad na hostisya o para sa political interest nila, attorney? Parang politika talaga eh. Hindi lang parang politika talaga yan siya, Sir Radmar. Kasi siguro affected sila sa political influence ni Pastor, no? Kasi yung mga declarations sila pare-pareho. Maybe because of his mga members na marami talaga na pilit na sinasabi na 50,000 daw yung members ni Pastor. Maybe because of the dedication of his members kasi nakikita nila nung 2022 no na elections saka 2025 na elections na grabe talaga yung mga disciplined yung mga members ni Pastor Apollo Sikibuloy. Threatened sila masyado dito. Kaya they are trying to pin down Pastor Apollo Sikibuloy and they want him delivered to the United States of America thinking na mawala yung impluensya ni Pastor. Alam mo, ang sinasabi ko na ito sa past interviews eh. Doon saan ba yun? Sa Bilyonaryo Channel ata yun. Nung na-interview ko, how's the KOJC? Ko, KOJC is alive and strong. And I was telling them that maybe that is the effect of the underdog effect, no? Underdog phenomenon. I told them that there are massive baptismal ceremonies that are being conducted, and if you go and watch their what you call these celebrations and masses, no, you would experience a throng of people still are present there and growing. So yun nga ang sinasabi ko, because of this phenomenon, no, na dumadami pa, no, they are affected and they are worried that in 2028 this might take a toll against them, and that is why they are doing anything and everything to pin down Pastor Apollo Sikibuloy. Maling-mali po kayo dyan, no? Maling-mali kayo. Ang ginagawa ninyo ay baka baliktad ang mangyayari at yung mga members niya magiging fired up to work anything and everything for the advancement of the interest not only for Pastor Apollo Sikibuloy but for KOJC and the nation in general, for the country in general. Ganitong klaseng leader po ba yung kailangan ng Pilipinas sa attorney na nanumpa sila? Considering mga mambabatas to eh. Gumagawa ng batas, nanumpa na itataguyod yung konstitusyon, yung ating saligang batas. Pero ang sinasabi ng saligang batas na mayroong due process talaga, no? Inosente ka until proven guilty. Pero pag ganito yung ating mga nagiging leader, no? Saan patungo yung Pilipinas, yung bansa natin pag saan ang tahak ng Pilipinas, ng bansa natin pag meron tayong ganitong klase ng namumuno sa ating bansa, attorney? Opinion niyo po. Yes, no. I have to state this. Wala pong personalan ito, Senator Risa Hontiveros, no. By the way you are acting, no, sa tingin ko po, you are not a good leader, no. Why? Because you are not capable of objectivity. Sana you must be a person who can unite, not divide. What you're doing is you are furthering the political divide in our country, no? Pastor Apollo Sikibuloy, alam ko, grabe ngang basing sa akin eh. Kahapon, nandun ako may meeting ako dun sa may Makati, may trial sana ako. Mayroong supporter na nagsabi sa akin, Attorney, how do you survive? There are so many bashers against you when you defend Pastor Apollo Sikibuloy. Sabi ko naman sila, I don't mind them. I don't mind them. Why, ma'am? Why I don't mind them? Sa matter of fact, marami nga nakikinig sa amin. I don't mind them. Tinaas ko rin yung boses ko. Why? Because I truly believe in my heart that Pastor Apollo Sikibuloy is innocent of the charges against him. And if people would bash me, then I will accept it. That's the price of being a lawyer, and that's the price of believing in the cause of my client. And even if
such is being done to me, I accept it. Because I know in my heart that I also have millions of defenders more than the people who continually bash me. Anyan po ang aking pananaw doon. Kaya nga si Senator, linking that to Senator Hontiveros, sana magiging pareho kayo ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi maski na kalaban ka, no, he still tries to be objective. He listens, ha? And as a matter of fact, if he is given a counter argument which is stronger, he considers it. No? He considers it, and unlike you, na ma'am, grabe naman yung mga binitawan mong mga salita. Plural pa. Plural na marami na siya masyado na na traffic ng mga bata, mga babae. I hope and pray that somehow Allah Subhanahu wa Ta'ala will guide you properly. If you want to be president, that's not wrong. That's not a mistake. That's not a crime. But please do not do it at the expense of my client. Opo, and dagdag pa, attorney, sa issue naman po ng diversionary. Mayroon ka bang napapansin na pang-divert ka or nagkataon lang ba? Kasi itong mga naging maingay ngayon dito sa social media, ito rin yung nasa likod ng impeachment eh. Ano ba? Oo, Nakikita nga eh. mo, may dihado na ba sila kaya para pantabon sa issue? Ito na ba yung ginagawa? Ano bang opinion mo Tamang-tama rito, ka attorney? talaga. Alam mo, Sir Admar, dapat mag-law school ka talaga ba? Kasi kung meron kang panahon talaga, Sir Admar, matalino ka eh. Napapansin mo ba? Una nilang ginamit yung si Senator Bato de la Rosa, o di ba? Every time kasi napapansin mo ngayon yung Article 4, yung grave threats na hindi naman grave threats, hindi tumatalab eh. Saan ka makakita na i-charge mo si VP Sara Duterte ng isang doubtful crime? You even doubt whether it is a crime or not, then you make it an impeachment complaint. Nakakatawa kami nga mga practicing lawyer. Ano ba ito? Wala ngang finding, wala ngang resolution of probable cause for a grave threat, then you make it a high crime. Kasi i-Justin Generis yan eh. Culpable violation of the Constitution. Grabe yan na krimen. Bribery, graft and corruption. Betrayal of public trust. Yan, di ba? Yung ebidensya mo must equate to crimes similar to those grave crimes. Nakakatawa, ay i-charge sila. Doubtful crime pa nga, hindi pa nga papasa na grave threats, ginawa nila. Yung mga witnesses nila, wala pang personal knowledge. Supposedly nag-present sila ng tape. Yung nagkuha sana ng tape, yung raw film, dapat ang i-present. Alam mo sino i-present? Yung isang tao na nakakita, just like us. Any Tom, Dick, or Harry, parang yung main witness nila, any Tom, Dick, or Harry na nakakita sa Facebook. How do you know na yun talaga yung inatter ni VP Sara Duterte, no? So they presume it to be true. Hindi naman ganun yung what you call this sa korte. You have to trace the original film, who taped it, sino talaga ang mga nandun, kasi sila yung may personal knowledge and they should be the one who should authenticate the same. Kung sa korte pa ito, wala na ito. Tapos pangalawa, di ba, sinabay ngayon, dito sa mga confidential funds, nakakatawa na kasi ang mga ebidensya nila, audit observation memorandum. Si Mary Grace Piatos, 90,000 pala kinuha. Piruhin mo ganyan, you made it a national issue. Si Mary Grace Piatos, magkano ang kinuha? 90,000 pesos. Yung mga 90,000 pesos po. Ako nagiging consultant ako ilang pesos na, ang dami na. More or less yun ang mga rates. Pag consultant ka, nagbibigay ka ng advice, how much more dito? Mga what you call this, confidential informant ito for national security purposes. Bigyan mo talaga sila ng sahod o allowance man lang. Paano ka makakuha ng information? Against na mga NPA o against doon sa mga kunyari
mga legislators, NPA pala or supported pala ng mga NPA. Paano ka makakuha ng mga impormasyon ng ganyan kung hindi wala ka man lang resources din? Kinakailangan yung resources. Ang kanila ebidensya, yun lang. Audit observation memorandum. Meron nga granting for the sake of argument na meron silang notice of suspension. You know, if you study a bit, kung estudyante ko yan, preliminary findings lang yan. Preliminary findings that can still be questioned via motion for reconsideration or you go up in order for that to be cured. So therefore, can that be made as basis for an impeachment complaint? Of course not. Tapos, kinuha pag yun yan, not during the filing of the complaint. Walang mga attachment yung mga impeachment complaint na ganyan. Bakit alam na alam ko yan? Ako nag-file ng petition doon sa Korte Suprema yan eh. Ngayon, nakikita na ng tao niyan. So anong ginagawa nila? Kailangan gawa na naman tayo ng ibang mga circus para entertainin na naman natin yung mga tao. Overton principle yan. No? Yung para i-entertain mo yung mga tao, gagawa ka ng mga butas. Kasi mga 4 or 5 lang ang kayang ma-process ng tao. Dito isa-isang butas na ito hindi na effective eh. Kasi yung confidential funds, wala pala. Imagine si Mary Grace Patos, 90,000 lang pala ang nabigay sa kanya. Habang yung, flood control program na tinatakpan nila, bilyones, trilyones na. Dito tayo nag-aaway sa 90,000 pesos. So, ngayon, kailangan nila gumawa na namang ibang butas. Overton principle nga yan. Overton window, ang tawag. Kailangan niyang gumawa na naman ng ibang window para ma-entertain na naman ng tao. Magpaloko pa ba tayo? Dapat mga Pilipino hindi tayo magpaloko. Huwag kayong maniwala na si Pastor Apollo Sikibuloy ay guilty ng human trafficking. Wala pong judgment against kay Pastor Apollo Sikibuloy. Isa lang ang kaso niya, isa lang ang complainant niya dito sa Pilipinas. And we honestly believe that he will be acquitted there or his cases will be dismissed. No? Kasi dismissed na yan noon. Binuhay lang yan, nabuhay lang yan balik. No? Kaya nga, dapat ready din tayo at magiging uptake din tayo, no? To notice na ito ay mga pakana lamang para ma-entertain tayo at malihis doon sa tunay na issue na flood control scandal. Yun dapat ang pagtuunan natin ng pansin. Sino ang nagkawat? Sino ang nakakapera? Grabing pagnanakaw sa ating bansa na grabe na ang baha at binabaha tayo palagi. Maski nga si Senator Risa Hontiveros, binabaha na rin. So, yun po ang pag-utuunan natin ng pansin. Huwag kayong maniwala ever na si Pastor Apollo Sikibuloy ay guilty ng human trafficking.